Top color mga kalapatid. Wow! Malilikot sila, may ilap sila eh. Makikita natin yung batak na kalapate sa ensayo. Ito yung lumipad ng 700. Ito yung lumipad ng 700 mga kalapatid. Ayan yung sensor niya oh. Pa-sensor pa siya. Ang lakas ng ano niya, halos ayaw magpahawak. Talagang nagpupumiglas. So, ibig sabihin, sinyalis siya na malakas ang pakpak niya. Saka ito, makapal. Ito ang titignan nyo sa kalapate pagbatak sa ensayo. Makapal to. Tapos ang katawan niya, hindi naman siya payat kung ihipuin, pero hindi naman siya ganong matigas. Flexible din ang kanyang muscle, pero kung ihipuin mo, papakiramdaman mo parang wala siyang taba sa katawan. Ganyan ang mga plier natin mga kalapatid. Saka medyo matured na to, makikita mo na yung ano niya, itsura ng mata niya, kita na. Ito ang sinasabi ko mga kalapatid, sila makapal dito. Ang pakpak niya oh. Eh, pahinga sila ngayon, walang lipad. Ito baka mahiling din natin to sa matanda. Basta yung mga may sensor dito. Kukuha pa tayo na iba. May sensor na isa ito. Ito yung may sensor na isa mga kalapatid. Wow! Yung itsura niya oh. Ang mata niya pula. Ang breed niya is Gordon. Gordon siya mga kalapatid. Ito yung sensor niya. Yung iba kasi na Opel na finisher ng 700 eh na-breed doon, napili ng mga Chinese, kaya nandun sila sa binibreed sila ngayon. Ito yo, maaaring ilaban ulit, pero pagka napasabay na biyahin na ng Pinas, hihilingin ko sa matanda to kasi ako napagod dito na nag-practice saka nag-condition, kaya gagawin na lang natin breeder to mga kalapatid sa Pinas. Oh, makapal dito. Meron pa isa rito eh. Oh, mga kalapatid, iduduktungan ko lang yung ating ngayon, vlog ngayon. Yung tungkol sa hipo nung breeder at saka yung flyer. Ang breeder natin dito sa loop namin, pinapalapad namin ang katawan na medyo siksik siya. Pagkadating naman sa flyer, pinapalapad din ang katawan pero magaang hipo niya, medyo parang matigas yung mga muscle niya. Gawa nung yung training, nasusunog nila yung kinakain nila, kaya napupunta lahat sa muscle nila. Tsaka makikita nyo yung sa may pakpak medyo makapal, may bibig niya matigas, at yung may picture niya na mumula-mula yung may pagitan ng picture niya. Yun ang magandang kondisyon ng flyer natin. Yung pagbibili sila, pwede nilang kapain doon ano. Oo. Ibig sabihin nakalipad na pagka ano. Pati yung backbone niya medyo malapad. At least magandang practice ng kalapate pagka mamimili kayo ng gagawin yung breeder. So may diferensya yung preparasyon ng breeder at saka flyer. Halos lahat sila na breed, na apat na breed namin, may mga nakauwi na linyada na sa 700 km nung nag-stop yung race. Kasi race for 1,300 km yun. No? Kasi race for 1,300 km yun. Nung minsan pinakita ko yung race schedule,
Eh, medyo na-elected na namin at tapos naman na. Nauna pa nga si Opel dun, di ba? Yung Opel. Yung nahuhuli noon. Ang style kasi sa ano, may nagtatanong na rin kung consistent, kung saan yung mga consistent na breed ng amo ko. Meron yung pag short distance pa lang, nauuna, yung iba nahuhuli, meron naman pa habang lumalayo, sila naman na nauuna, nagpapalitan lang. Pero halos lahat, maganda naman ang pag-uwi nila. Halos stay bird naman sila. Kung sa short distance, anong mai-recommend mo dun sa apat na linyada Sa short distance, nasubukan ko rito na mabilis? yung auto winner ang ginagamit sa short distance dito. Kasi maraming sinasabi si Amo nung nakaraan dito sa mga one loop race na mga 400 lang kasi ang ine-entry niya yung talagang auto winner. Kasi speed bird talaga siya. Oo, siya yung naka 2,000 ng speed. Kasi ang mga long distance niya rito Gordon. Gordon at saka Opel. Pagdating sa Jansen at saka itong auto winner, kasi ang auto winner may duwong Jansen, halos pares ang ugali Short distance. sa short distance niya. 700 short distance na. Sa Pinas yata. Wala, lagpas na yun. Wala pang lipad na gano'n nata sa 600. 680 kilometers pa lang nata. Dito 1,200. 1.3. Wow, 1,300. Last month issue ng magazine ni nabanggit si Amoron, yung nag-entry na kaibigan niya. At nabanggit siya ron. Ang nilipad nung galing sa kanyang ibon, nag-champion sa 1,300 kilometers. Wow. Ayun Grabe. yung may-ari nung arena ng speedboat, yung karera ng speedboat. Yun yung may-ari. Pero yung barkada niya na yun, namatay na. Yung nag-ano na lang yung mga anak niya. Ang si Jansen nung binili niya, siyang pinakamahal nung araw na yun. Yung panahon na nabili niya si D19. D19. Si Gordon din, gano'n, tsaka si Opel. Halos ayaw pa nga magbenta, napilit niya lang. Si Opel malupit. May susunod tayong vlog. Pakita ko yung mga napanalunan ni Opel. Okay, Q&A naman tayo. O may katanungan nga pala si John Andrew de la Cruz. Sabi niya sa apat na line na hawak niyo dyan, ano ang consistent sa short distance race, middle distance at long distance? Ulitin Ang na. short distance tsaka middle, halos parehas yan. Pero ang dalawang line na inaano ni Satcho, ang ini-entry niya parate, yung auto winner niya at saka yung Jansen. Jansen. So, Pagdating naman sa long long distance, si Gordon at saka si Opel yun. ang sinasabi. Middle distance. Pero kaya din mag long distance ng dalawa. Kasi yung 700, pinakamahaba na yun sa Pinas. Pinas. Eh yun, short distance race lang dito sa Japan. Yung nilipad ni Lahat. nung nanalo siya sa karera si auto winner ni Satcho is 800 kilometers O yun na panalunan So halos long at saka short parehas din sa kanila. At saka hindi masyado sumasali si Amo sa local race. Oo, International siya eh. international siya Sa Kaya international siya sumasali. hindi siya ganong sa local race dito. Pinipilit lang nila, hinahamon minsan. Hindi siya active sa local. Minsan nga may naikwento sa akin si Amo, yung boss ko. Nagtatawagan sila kung may dumating na nakalapate kasi may bagyo. So kala nila wala nakauwing kalapate. Kinabukasan tinignan niya yung kalapate, nandun na pala yung dalawa sa loob ng kulungan nagmalfunction yung kanyang sensor. Hindi nag-record, pero inawardan pa rin yung kalapate niyo. Kaya pala, doon sa loob ng opisina niya, meron isang frame doon na may painting ng dalawang kalapate. Para pala doon sa dalawang kalapate niya yon. Na hindi niya akalain na nakauwi dahil ang lakas daw ng bagyo. Yung pala, bago lumakas ang hangin, ulan, nandun na. sa loob na ng kulungan, hindi lang nag-register. Pero in-honor pa rin ng mga kapwa niya hapon yung nagawa ng kalapati niya. Nag number 1 and 2.
Okay, next question from John Andrew de la Cruz. Ano yung record ng fastest bird dyan sa Japan? Alaga ng amo ko, ang pinaka-fastest niya na nakalapati dyan talaga yung auto winner. Auto winner pa rin. No? Kasi nasa ano yun eh, na-write up nung ano yun eh, na-writer yun eh. Kaso sabi niya dito sa Japan ito eh. International si auto winner eh. International kasi panalo, pero yun ang sa yung record kasi na tinatanong niya, hindi ko alam dito. Tanungin natin ulit si minsan Amo tatanungin pagka mo. may oras kami kasi hindi natin natanong yun tungkol dito sa Japan kung sino yung pinakamabilis eh. Panay international kasi siya. Minsan tatanong natin. Sige, balikan natin yung pag natanong. Tapos, last question niya, ano ang sistema ng race dyan? Dito parang Pilipinas din, pagka niload sa truck, meron din 2 times training. Tapos, umpisa ng first lap hanggang sa matapos ang race. Palayo rin ang palayo, kagaya rin sa atin. Sa Pinas. Pero, ang napansin ko rito, ang race nila rito halos once a week lang ang loading nila. So, pinapahingan nila talaga mga kalapate pagka dumating. O katanungan ni Brian Dulay. Okay, sabi ni Brian Dulay, kaya pa bang i-improve ang speed ng ibon at paano po ito ma-improve pa? Siguro depende sa sa vitamin na ibibigay niyo. Para yung speed kasi ng ibon depende sa lakas ng katawan niya. Pag malakas ang katawan, magandang kondisyon, siyempre maganda rin ang lipad. So nasa alaga yan, saka training. Aris Kahilig, itong katanungan mo. Okay, from Aris Kahilig, normal ba na magpares yung dalawang lalaking kalapati? Meron kasi, merong kalapati na kak na hindi ganong malakas bumarako. At hindi na pagka pinagsama mo na napagkamala mo babae, hindi nag-aaway. Nangyayari din sa amin yan pag yung kasama ko na hapon pinakikilaman niya, minsan nakakapagpares siya ng dalawang babae, minsan naman dalawang lalaki. Mapapansin nyo lang yan, pagka dalawang babae, Apat ang itlog. iitlog ng 4. Pagka dalawang lalaki naman, napakatagal na hindi pa nangingitlog. Hindi pa nangitlog. Kaya ang ginagawa ko, obserbahan mo na, sasamahan mo ng babae, makita mo papares ka nga, sigurado. May ginawa ako ngayon doon, ganun, pinaghiwalay ko yung pares. Okay. Katanungan ni Maki Datuin. Okay, Kuya Toy Biz, ano po ba maganda na breeder? First, second, or third clutch? Pag breeder, siyempre, yung may achievement na, yung may panalo. Pero kung stock bird, ang sinasabi mo per second, third, second clutch pwede kasi dito sa amin ang first clutch, ang unang itlog inaalis namin. Okay. O katanungan ni Mary Grace Garcia. Okay, sabi ni Mary Grace Garcia, Kuya Toy Beats, pwede po ba erase yung inbreeding? Sabi po kasi nila hindi daw po magandang erase ang kalapati na inbreeding. Kasi wala makakapagsabi niya kung hindi pwede. Ang gagawin na lang natin, obserbahan natin sa training. Kung umuwi habang lumalayo ang training at mabilis siya umuwi. So may chance rin na pwede. Mahirap naman sabihin na hindi pwede. Melissa Kate Martinez. Martinez. Sabi ni Melissa, nagbibigay din po ba kayo ng bawang sa tubigan nila? Dito hindi walang yung amo kasi hindi naniniwala sa pabawang-bawang kaya hindi kami nagbibigay ng bawang dito. Mas nagbibigay kami yung pure honey. Mas Honey. maganda yung honey kasi sa resistensya ng Raw honey yan. Mm, kesa bawang dito. Okay. O katanungan ni Molin Ladjana. Okay, sabi ni Monin, anong klase daw ng breeder feeds give mo sa mga inakay? Nagmi-mix ba kayo?
Dito yung flyer mix at saka yung sa breeder, parehas. Kaso yung pag may inakay na, hinahaluan lang namin yung sinabi nila na parang buto ng marijuana kasi mabilis magpataba nung inakay yun. At maganda sa katawan. Yun, hemp seed. O, hemp-seed. O, katanungan ni Sherman. O, sabi niya, bakit kaya mahina daw kumain yung kalapati niya? Ano yung pampagana? Pagka mahina kumain, subukan mo munang purgahin. Baka may bulate. Pagka mahina pa rin kumain, medyo gutumin mo. Sigurado, lalakas kumain yan. Siyempre, gutom eh. Okay. Common sense lang yun. Ang pangalan? Dulce de Belen. O, Dulce de Belen, ang katanungan. Ano daw, sabi niya, paano po ba ang sikreto para gumaan ang katawan na malapad? Hindi naman sekreto yan. Paliparin mo na ng paliparin, tapos medyo tipirin mo sa pagkain. Sigurado gagaang na yan. Yung lapad ng katawan, hindi naman magbabago. Yung timbang niya lang ang magbabago. Parang sabi niya yung batak ng katawan. Oo, Siyempre, kailangan training. Training, palipad, para magbago yung katawan. Okay. O, Big Boss Noob TV. Oh, sabi ni Big Boss, ano daw po yung diskarte para mabilis pumasok yung kalapati? Pagpapakawalan mo, siyempre gutumin mo. Huwag mo muna papakainin. Sasanayin mo siya sa sipol para alam niya kung pag sinipulan mo kakain na. Yan ang training nila para mabilis silang pumasok. So, katanungan ni Carl Simon Ramos. Kuya Toy Bits, gaano katagal ang lipad ng mga old bird nyong panlaban pag pa-loft fly lang? Pagka fly dito, matagal na siguro yung mga 20 to 25 minutes kasi mas gusto nung amo ko na pagka nagpapakita na ng tagal lumipad ang mga kalapati, sinyalis na yan na magandang katawan nila, kaya ang ginagawa, inahagis namin sa Malayo. Okay. O, katanungan ni Joshua Dignomo. Marami siyang tanong pero naulit na yung iba. Ito yung isa sa hindi pa naulit. Sa tagal nyo na nag-iibon dyan, ano yung mga experience nyo dyan sa Japan na hindi nyo pa na-experience sa Pinas? Ang experience dito, unang-una, yung mga pinapainom na vitamin bago i-condition sa pang-race. Iba. Iba yung vitamin natin dyan sa Pilipinas. Kaya yun ang unang na-experience ko rito. Pangalawa, yung training kailangan halos once a week. Nagtotos ka sa palayo ng palayo. Ayun ang mga experience. Tsaka isa pa rito, pagka malayo na, single toss na lang ang ginagawa. Halos hindi mo na makita yung ibon bago mo palang papakawalan yung isa. Ibig sabihin, nag-iisip sila isa para maganda yung nila, yung tawag nito, yung homing instinct, nila, sanayan nila mabuti. Ano pangalan? Arcanis Red. Katanungan ni Arcanis Red. Okay, sabi ni Arcanis, anong taon lumalaki ilong ng ibon? Pagka yung kalapati mo may breed siya na talagang malaking ilong, kagaya ng mga homing pigeon, habang tumatanda yan, lumalaki yung ilong niya. Hindi natin alam kung gaano katagal lumalaki o kung kailan lalaki. Basta taon-taon nadadagdagan niya kung yun ang talagang pinagmulan ng bloodline ng ibon na yun. Galing kay Alan Kay. Maaaring may dugo ni Alan Kay. Dali lang. Joke lang O katanungan ni Ray Tebia. Ito na na to Magkapatid daw na sabay na pisa, pwede daw by pares. Yung magka-nestmate, pwede. Pagka nag-i-inbreed ka, pwede. Ginawa mo yan ngayon, di ba? Meron nga pala akong idadagdag, mga kalapatids. May nagtanong kung bakit daw yung isa masyadong malaki na, maliit yung isa. So, na-experience ko ngayon dyan sa mga binibreed ko. Kasi may pagitan ng pag-itlog nila halos isang araw. So, pag napisa yung unang
anak, siyempre, pag sinubuan yan, malakas na bago sumunod yung isa. Ang ginawa ko dun sa amin, may kasabay siya. Yung parehas malaki, pinagsama ko. Yung parehas maliit, pinagsama ko. So, habang tumatagal, ngayon, nag-abot na sila ng paglaki. Kaya ganun ang ginawa kong style para subukan nyo rin kung okay sa inyo. Sa akin, okay yung ginawa kong style ngayon, yung nagawa ko. Nakahabol, ano? Oo, nakahabol. Kasi malakas na yung isa eh. Tapos yung isa, siyempre, aagaw yan eh. Hindi makaagaw dahil inuunahan na isa. O di kaya, pagka pinigyan nyo ng pagkain yung kanilang mga magulang, aalisin nyo muna yung malaki, hintayin nyo muna subuan yung maliit. Pagka nasubuan na, bago nyo na ilalagay yung malaki. Pwede rin yun na technique na gawin nyo. Meanwhile. Ito yung isa mga kapatid, Jansen. Yung finisher ng 700. Yung tsura na mata niya. Yung ulo niya, puro hen sila. Walang swerte yung mga kak ngayon. Nung nakaraan daw si Bossing, puro kak naman yung mga finisher niya at saka yung mga nag-winner. Lakas ng pakpak, oh. Ayan ang mga batak, ano siya, kala mo payat pero puro muscle, masasalat mo puro muscle. Tapos ito ang kakapal. Kita mo yung laman dito, ang kapal. Batak sa lipad. Pero dito ano, off color, titignan natin yung off color. Top color mga kalapatid. Malilikot sila, may ilap sila eh. Top color. Ano? Ito yung katawan. Tingin. Oh. Yan mga kalapatid, sa mga flyer ni Kuya Toy Beats nyo. So hanggang dito na lang mga kalapatid. At mag-break time na. Papahinga muna ako. Nalinis na natin lahat ng kulungan na to. Bali, ano to, 8. Tapos lilipat ako dun sa kabila. Sa mga dadali ng Taiwan. Doon natin itutuloy ang ating kwentuhan tungkol sa kalapati.